So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel! So, for today's ganap, so kakain po tayo ng lunch guys, no? Nandito po ako ngayon sa aking boarding house, no? Nandito tayo sa boarding house, kakain tayo ng lunch, pero ang aking ulam is ganito po. Kumakain ba kayo nito? Yan. Diba? Yan ay tatawag na dilis na maliliit. Itong ulam na to, hapunan, tanghalian, almusal. No? Siyempre parisan natin ng kape. Yan, kape. Diba? Napakaitim ng ating black coffee. Yung kape ay yung pinakasabaw natin sa ating ulam na tuyo. So, for today's update sa buhay-buhay guys. No? So, pag-usapan natin ang ating mga mangyayari ngayon sa ating bayan. Nagkakagulo sila dyan sa labas. Nagkakagulo sila. Kasi sa speeds ko, ang gulo nila. Puro bangayan. Hindi mo na alam kung kanino ka kakampi, di ba? Hindi mo alam kung sino ang nagsasabi ng totoo kasi dito sa kabila nagsasabi ng totoo, dito sa kabila nagsasabi ng totoo, dito sa kabila nagsasabi ng mali, dito sa kabila nagsasabi ng mali. O ngayon nalilito na ako kung sino ang tama at mali. O, di ba? So, sa hirap ng buhay, palala na ngayon ang ating bayan, no? Palala ng ating mundo. Kasi nagmamahalan na lahat ang mga bilihin, nagtataasan na lahat ang mga presyo, samantalang ating sahod ay hindi ba lang tumataas. Kung tataas man ang ating mga sahod ay kunti lang ang itataas nito, no? Pag gumasama natin ang sa ating sahod, Diyos ko, babawiin naman dito sa pagtaas ng mga bilihin, sa mga bayarin, di ba? So, hindi ko ramdam na tumaas ang sahod ko, no? Dapat pag tumaas ang sahod mo, nai-enjoy mo yung pagtaas ng sahod mo, no? Ikatataas lang ng sahod. Naku, bigla na rin magtataas ang mga pamasahe, mga presyo ng mga bilihin. Sino matutuwa niyan? Parang hindi ka rin nataasan ng sahod, no? Natutuwa ka kasi tumaas ng kahit konti, no? Pero guys, yung pagtaas ng sahod dito, hindi naabot na 100 ang pagtaas ng sahod, no? Sa aming mga janitor, no? Tumaas ang sahod namin, siguro, di pa nga umabot ng 50 yung pagtaas. No? Pero tumaas yung pamasahe. Tulad sa amin isang kahig, isang tuka. Hindi pa nga nakakahig, natutuka na. Kasi pagdating ng sahod, bayaran dito, bayaran doon, hindi pa nakakapagsahod, may utang na. No? Diba? Kasi kailangan mo mabuhay araw-araw, diba? Kaya uutang ka kasi may inaasahan kang sahod. Tapos pagdating ng sahod mo, yung inaasahan mong sahod, ipambayad mo na lang. So, hindi ka pa nakasahod sa susunod, hindi po nagagawa. Uutangan mo naman. So, ganun lang life. Parang ikot-ikot lang. No? Kaya ang pinagdadasal natin na hindi tayo magkasakit. Kung magkasakit tayo, yari. No? Pero hindi kasi magawasan yan sa pagod ng ating katawan. So, sa trabaho, sa pagod sa ating trabaho, hindi mo iwasan na magkasakit tayo. Tulad yan, wala na tayong sahod. Pero naiiwan pa rin yung mga nararamdaman natin mga sakit sa kaswasuan. At saka, kailangan natin alagaan ang ating katawan. Paano natin alagaan natin ang katawan, no? Kung halos kulang ang ating sinasahod. Pero, kahit paano, yun na lang magiging reklamo kasi siyempre wala naman tayong choice, hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral, kaya magtiis tayo sa maliit ang sahod. No? Pero papasalamat tayo dahil mayroon tayong trabaho kahit paano. Yun nga, nakaisang kahig, isang tukat tayo. Pero katulad mo, solo parent, ang hirap din kasi. Ang hirap kasi, no? Magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng ilaw, magbabayad ka ng tubig, mayroon pang siyempre mga allowance mo sa pagkain mo, di ba? Saka hindi pa maiwasan, no? Magkakasakit ka. Mas wala kang ipon, ay naasahan mo lang sahod mo. E paano pag nanakdaw ng katawan ni Inday? Saan ako dito pupulutin? Sa kangkungan. So, hirap talaga. Tapos ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Nakailang eleksyon nang dumaan sa ating buhay-buhay. Ang mga pangako nila ay ganito, ganinan. Aasinso. Sila ang umaasinso. Tayo hindi tayo umaasinso. No? Tapos ngayon, sila lang din magbabangayan. Kasi, mayroong gumagawa ng katiwalian, mayroong matino. So, kung yung matino at nagbagawa ng katiwalian, ngayon, mag-aaway-aaway, no? Tapos naman, tayo na sumusubaybay, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng hindi. Sana mangibabaw naman parati ang katotohanan. Huwag yung nangingibabaw na lang, puro katiwalian sa mundong ito. Grabe, saklap na talaga ng buhay natin sa mundong ito.
Kasi hirap ng buhay natin dito, minsan ang iba nandun na ng ibang bansa, doon na lang sila namamasukan. Dahil made na lang doon sa ibang bansa, malaki yung sinasahod mo compare dito. No? Kaso nga lang, pag nang ibang bansa ka, lalo pag pumasok ka ng kasambahay, swerte yan lang talaga ng mga muwanta doon na makatagpo ka ng amo mabait. Kung makatagpo ka naman ng amo mabait, bunga-bunga naman yung trabaho. So, kailangan marunong ka magtiis, no? Kailangan marunong kang magpakatatag ng iyong puso dahil kung hindi ka magpakatatag ng iyong puso, naku, maluluka ka, uuwi ka dito bangkay sa Pilipinas. Kaya sa ating mga pamilya dapat pinahalagahan nila nung pinapahalagahan. Pero kasi minsan dahil sa hirap ng buhay, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo doon, pero ang sahod ng kasambahay hindi naman ganun kalaki. Hindi ko mahirap pa dito sa Pilipinas at yun lang inaasahan, wala ka talagang maiipon at wala mangyayari sa buhay. No? So, sana matigil at bahinto na itong mga bakayan-bakayan ng mga politics kasi malapit na naman ang eleksyon. Hindi na naman natin alam kung sino magkahari at sino mananalo. So, God bless everyone. Thank you for watching.